Hello, good afternoon o good evening. Purihin si Lord sa oras na ito at purihin ng Panginoon at minsan pa makasama kayo sa series of studies natin po in the book of Deuteronomy. So this evening, samahan niyo po kami at patuloy po na mag-aral ng book by book, chapter by chapter, verse by verse, word for word. Expository preaching po ang ating method of teaching. Welcome po sa Jesus Head Ministry Church here in Ampidwan, San Mateo, Rizal. At every Sunday po, nasa fourth section na po kami ng study ng Book of Luke. So, ipanganganak na po si Jesus dito po sa study natin this coming Sunday. And then this evening, Deuteronomy 29 po tayo. Renewal of Covenant in Moab for the new Israelite generation. Ano po yung covenant in Moab and covenant in Mount Horeb o kaya Mount Sinai? So mamaya, malalaman po natin. Sige po, open your Bible, sama-sama po tayo mag-aral. Please, samahan niyo po kami. Let's pray. Diyos Ama, salamat po. In the name of Christ, the Lord Jesus, Savior, Healer, na aming Panginoon, tagapagligtas at tunay nga man ang iyong awa ay nasa aming lahat. Salamat po sa iyong kabutihan at kami po ay patuloy ninyong binibiyayaan ng panahon lagi na kami makapag-aral, makapagbahagi, Panginoon. Abutin mo po ng iyong mga salita sinumang kapatid, mga bagong manonood, mga viewers, sino man sila, dalayan ko po ang patnubay, Ama, sa kanila. At sama-sama po kaming matuto, maunawaan namin ang spiritual na Christian ethics, biblical principle ng mga salita mo. Ama, salamat po. Tinataas ko po ang lahat sa ngalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. So ngayon po ay 269 midweek service na po tayo. So, last week, actually 2 weeks ago, nahati po natin yung study natin in the Deuteronomy chapter 28. Yung kalahati po dito, actually yung 1/3 ng verses, blessing sa mga tutupad, susunod sa mga kautusan. And then yung 2/3 ng chapter 28, yung sumpa naman. So, kabaliktaran ng blessings is curses on disobedience. Ngayon, disobedience, binanggit po sa study natin last week, ano-ano yung mga pangyayaring magaganap in the future if ever na sila po ay susuway. So, napakarami pong salitang if, maraming actually conjunction yun, yung salitang kung, marami po doon sa last week teaching natin. So, ngayon, mga kapatid, ang kausap ni Moses po dito yung mga new generation, mga 19 years old and below, male na lumabas sa Egypt. At yung iba ay ipinanganak na po dito. The rest, 20 years old and above, except Caleb and Joshua, the rest ay namatay. So, tingnan po natin ano yung, again, ang plano ng Lord at ang covenant na ito. Chapter 29, verse 1. Sabi po dito, ito ang salita o ang mga salita ng tipan o covenant na inuutos ng Panginoon kay Moses na gawin sa mga anak ni Israel sa lupain ng Moab. So yung lugar, iba, Moab, bukod sa tipang kanyang ginawa sa kanila sa Horeb. Okay. So dito, titingnan po natin kung ano yung pagkakaiba ng lugar na iyon or pareho lang ba ang covenant na idinagdag bukod pa doon sa una? Okay. Una-una, ano po ba yung Horeb? Ang Horeb po is Mount Horeb
9 times binanggit sa Book of Deuteronomy. Ito po yung Mount Sinai. It's the same place of Mount Sinai mentioned many times in Book of Exodus, Book of Numbers. So, same place, different name lang pong nababanggit. Ngayon, in Mount Sinai or Mount Horeb, in Exodus chapter 19, beginning 19, kailangan sanctify muna sila, i-consecrate nila yung sarili ng mga Israelita, maghuhugas sila ng mga damit nila before they received the law of Moses, law of God. And then si Moses, akyat manaog po siya doon sa Mount Sinai or Mount Horeb. In chapter 20 ng Exodus hanggang chapter 31. For 40 days and 40 nights, andun po. Si Moses, tinatanggap yung batas, lalo na yung 10 utos. Okay, so ngayon, anong sinasabi dito? Yung panibagong tipan, bago po ba ito? In plain of Moab, actually plain po to, kapatagan po ito. Magkaiba po ng lugar. Sa Horeb, bundok po yon, pero sa paanan ng bundok naman tumanggap ng salita o kaya covenant yung mga Israelita. But in Moab, mga kapatid, kapatagan po talaga ito. Dito sa Moab, mababasa natin po ito sa Book of Numbers, chapter 14, at hindi lang po yon, actually chapter 21, kung sila dito huminto. Nung after na sila po ay manalo laban kay Sihon, King Sihon ng Moab at kung di ako nagkakamali, or Ammonites. And then si King Og ng Bashan. Nung manalo po sila, nagstay po sila, nagkampo po ang mga Israelita sa Moab. Dito po sila nagtagal sa Moab. Nag-request po yung mga anak ni Jacob, like sila Benjamin, sila kalahati ni Manasseh, na kanila na lang po yung lugar na yon, yung namana nilang lupain kay Og tsaka kay Sihon. Pero lalaban po sila hanggang pasukin po yung Kanaan. Lalaban po yung mga kalalakihan. Okay? So, yung covenant na binasa ay nadagdagan po. Dahil yung covenant na tumanggap doon sa Mount Horeb or Mount Sinai, yung 603,550 na lalaking Israelita, 20 years old and above, namatay lahat, maliban kay Caleb at kay Joshua. Kaya itong panibagong census in Book of Numbers chapter 26, nagpanibagong census po ulit si Lord para malaman niya kung sino yung 20 years old and above na lumaki na sa wilderness, yung iba pinanganak na sa wilderness, yung iba 19 years old and below na nag-mature na sa wilderness. Sila mga bagong binilang na bibigyan ng bagong covenant. Ito po yung mangyayari sa Moab. Kaya nga Moab po yung nakalagay dyan. Dito po sinabi po yung mga karagdagang kautusan. At ang binilang naman po doon ng mga lalaki 20 years old and above, 601,730 na sila'y tatanggap ng bagong covenant dito sa verse 1. Dahil yung mga naunang tumanggap ng covenant, yung mga utos, yung mga batas, ay namatay na lahat. And then, pag binasa po natin, mababasa naman po natin yan sa Book of Numbers chapter 28 and then 29 kung ano-ano yung mga batas. Ganun pa rin ho yun. Andun pa rin yung batas about burnt offering, Aklat ng Bilang, chapter 28, verse 1 to 8. Andun pa rin yung Sabbath rest, Bilang, chapter 28, verse 9 to 15. Passover offering, weekly offering, Feast of Trumpets, offering in the Day of Atonement, Feast of Tabernacle. So lahat ng mga bagay na gagawin tungkol sa relasyon sa Diyos
na gagawin nila para ipaglingkod nila sa mga Sabbath, Passover, weekly offering, peace offering. May kaugnayan to sa pagsamba sa Diyos. So, inuutos ito ulit at may kasama pang mga karagdagang details. Inuutos ulit ito ng Panginoon sa new generation na makakapasok na sa promised land. So, sila po yun. Kaya ngayon, ito ay ginawa sa Moab, kapatagan ng Moab. Same covenant with additional but not the same people. Iba po yung taong pinagbigyan ng covenant in Mount Horeb, Mount Sinai, namatay na po yun. Iba na po ito sa Moab. Actually, yung covenant ng Lord is yung, the word covenant is also agreement or kontrata. It's pinagkasunduan ng dalawa, but ang nag-offer po nito ay ang Diyos. Para sa mga Israelita, sundin lang nila ang utos ng Diyos about the mga religious activities, Sabbath, Feast of Tree na Pista, ano pa, weekly offering, Feast of Trumpet, Feast of Tabernacle, Feast of Offering, in the Day of Atonement. Lahat po ito may kaugnayan sa pagsamba sa Diyos. Gagawin po nila yon. And then, the Lord naman, in charge naman po siya to bless the people of Israel. Protection, pagdating sa labanan, the battle is for the Lord, makikipag-away, makikipaglaban, ano po sila, kukunin po yung, ire-repossess po nila yung lugar kung saan dati silang nanggaling dito sa Kanaan, but after 400 or 430 years, marireclaim po nila ulit. In charge ang Lord sa protection, in charge ang Lord sa provision, pagkain, in charge ang Lord sa mga needs nila. But kapag pumasok na sila ron, dapat merong agreement. Susundin nila ang kautusan, ang batas ng Panginoon sa parte ng mga Israelita. And the Lord will in charge to bless the people of Israel. Kaya covenant, kasunduan, agreement, or kontrata sa ibang termino. Verse 2, tinawag ni Moses ang buong Israel at sinabi sa kanila, inyong nakita ang lahat ng ginawa ng Panginoon sa harapan ng inyong paningin sa lupain ng Ehipto. So, pina-flashback ni Moses yung mga pangyayari. Some of them, 19 years old and below, naaalala po nila yon. But the rest, patay na po yon. Pero pinapaalala ni Moses yung mga ginawa sa lupain ng Ehipto, kung paano kumilos ang kamay ng Diyos. Hindi lang po doon, kay Paraon at sa lahat ng kanyang mga lingkod at kanyang buong lupain. So nakita natin yung 10 salot. And then nung hinabol po sila, hinati yung dagat, tumawid yung mga Israelita. Actually, according sa record and history ng Egypt, tatlo po yung mga karanasan nila na devastated sila or nagkaroon silang tinatawag na national issue, problem. Pinaka matindi at pinaka-worst po dito yung 10 salot nung palalayain nila mga Israelita in ancient Egypt. Bagamat matagal na po ito, but the record is already record o history. Yun ang pinakamatindi. Kaya sinasabi ni Moses, yun yung ginawa ng Lord kay Paraon, namatay ang panganay na anak ni Paraon, namatay ang panganay na anak ng mga Egyptian, and then yung mga hayop. At yung 10 salot na ito ay sumira sa bayan ng Egypt. Talagang very sila, ruin ba or devastated po, bumagsak po sila. At ang ikalawang problema nilang experience ay nito na lang, 20th century, 2011, nagkaroon ng revolution sa Egypt. Nagkaroon ng economic problems, whatever, etc. At yung COVID-19. So, 3 lang yung record na research ko, pero di ko alam kung meron pang iba. But 3 lang po ito. But pinakamalala, yung kasaysayan na inalis ng Lord ang Israelita sa Egypt.
at ang Egypt po ay nawasak sa pamamagitan ng kamay ng Panginoon. So ngayon, sinasabi ni Moses na ipinakikita ni Moses yung ginawa ng Panginoon sa kanilang harapan. Ano pa ho? Verse 3. Ang malaking pagsubok na nakita ng inyong mga mata, ang mga tanda, yung mga sign, yung mga kung paano, yung mga salot dumating, sila ang Israelita ay naligtas. Sa Israelita ay hindi namatay ang mga anak. Ano pa? At ang mga dakilang kababalaghan, yung mga salot ng palaka, yung tubig, naging dugo, yung Nile River, ano pa ho ba? Hindi nila makain, bumaho ang Egypt ng mga panahon na yon. Ano po ba? Ang daming locust, ang daming balang, ang dami pa hong mga salot, nagtaggutom. So, napakatindi po ng sign and wonders na pinakita ng Lord. Pero sabi sa verse 4, ngunit hindi kayo binigyan ng Panginoon ng isipang makakaunawa at ng mga matang makakakita at ng mga pandinig na makakarinig hanggang sa araw na ito. Okay. So, hindi raw sila binigyan ng Panginoon ng mga bagay na ganito, na isipang makakaunawa. Pero ngayon, ipapaunawa ni Moses. Ibig sabihin, kasi mga bata pa naman itong mga natira na ito. And then, nung lumaki na po sila, yung iba ipinanganak na rito sa wilderness, so hindi na nila nakita. Siyempre, mga sanggol pa sila. Hindi nila nakita yung sign, yung kababalaghan nangyari sa Egypt. But the rest, ang sinasabi siguro dito yung mga 19 years old and below. O kaya, yung mga nanay na nabuhay pa, na hindi naman namatay. Yung mga lolo, lola na buhay. Actually, mga lolo, baka ewan ko lang kung may buhay, pero yung karamihan buhay kasi mga magulang na babae at mga lola eh. But anyway, ngayon ipapaunawa ulit. Ibig sabihin, ipapaalala ni Moses. Yung isipan lang, ipapaunawa yung nangyari. Yung mata, makakakita. Ipapaunawa, ipaparinig yung mga bagay na ito. Verse 5, ano po ba yon? Pinatnubayan ko kayo, sabi ni Lord, ni Moses sa mga Israelita. Pinatnubayan ko kayo ng 40 taon sa ilang. Ang iyong mga damit ay hindi na luma at ang iyong sandalyas ay hindi nasira sa inyong paa. Mga kapatid, nung time na pinaalis na sila ni Pharaoh, in Exodus chapter 12, talagang itinaboy na po sila ng mga Egyptian. Humingi sila ng damit, binigyan sila ng silver, ng gold. Binigyan po sila para pinagmamadali silang umalis na para magkaroon sila ng kapayapaan. Para sa kanila, walang kapayapaan po sa Egypt. Kasi nga, hinohold po ni Pharaoh yung mga Israelita. Kaya naman, yung salot ay dumarating. So ngayon, binigyan po sila ng mga kailangan nila. Pati yun, hindi ho na luma yun. Verse 6, hindi kayo kumain ng tinapay, sabi ni Moses, ni uminom ng alak o inuming nakakalasing upang inyong malaman na ako ang Panginoon ninyong Diyos. Sa wilderness po, sa ilang, for 40 years, hindi po sila nakakain ng tinapay, na ordinaryong tinapay na galing sa wheat, galing sa pananim. Actually, nung umalis po sila, may dala-dala po silang harina. Ang iba'y naiwan. Even yung mga pampaalasang ano nila ay naiwan. Nakakain po sila pang samantala hanggang sa nagutom na po sila. Nag-provide po ang Panginoon ng mana. They are walking and living outside their comfort zone. Ipinakita po ito. Hindi sila nakainom ng alak na galing sa ubas, ni inumi nakakalasing. Ibig sabihin, nasa katinuan ng kailang pag-iisip, nasa consciousness yung kailang mga puso, isipan. Conscious po sila sa nangyayari upang malaman nila
na ang Panginoong Diyos nila ay buhay. Never silang nagutom, yet no one will die of starving, mga kapatid. Inalis man sila sa comfort zone. Comfort zone nila rin minsan yung yung Egypt. Although sila po ay alipin, pinahihirapan, pero binabawi naman ng mga Egyptians sa pagkain, sa meat, mga karne ng baka, tupa, kambing, ano pa, mga milon, mga sibuyas, mga spices, mga pagkain. Tuwan-tuwa po sila ron. Actually, na-miss nga nila yun. Nagreklamo sila sa Lord. Nami-miss nila yung pagkain. Dahil sa wilderness, ang kinakain po nila ay mana. In Psalm 78 verse 23 to 25, ito po ay mana, pagkain ng mga anghel galing sa langit. Nagiging flakes po to, flakes, pero pag niluluto po ay nagiging harina at nagiging tinapay po nila. Ang reason po ay para malaman nila ng Panginoon ay Diyos nila. May hindi sila nauhaw sa o nanabik sa alak. Pero sila po ay nabuhay. Verse 7, at nang kayo dumating sa dakong ito, si Sihon na hari ng Hesbon at si Og na hari ng Basan ay lumabas laban sa atin sa pakikipagdigma at ating tinalo sila. So verse 6, yung provision about physical needs. Verse 7, even yung protection against their enemies, hindi po sila pinabayaan. Ibig sabihin, pinapabukas ni Moses yung isipan nila para maunawaan nila kung sino ang Diyos. Protektado sila. Actually, si Og po, hari ng Basan. Si Og po ay meron po siyang 60 cities na lahat yun ay may bakod na matitibay. Pero giniba po yun ng Lord. Tinalo po sila ng mga Israelita because the battle made by the Lord. Ang Diyos po ang nakipaglaban. Ang Diyos ang nakikipagdigma. Verse 8, ating sinakop ang kanilang lupain at ibinigay natin bilang pamana sa mga Reubenites, Reubenita, Gadita, at sa kalahati ni Manase. Ito yung binabanggit ko kanina. Si Reuben, sila nagmana ng lupain sa kabilang Jordan, sa kabila ng Kanaan. So sinasabi ni Moses, Diyos niyo yun. Nag-provide ng pangangailangan nyo. Hindi na luma ang mga damit ninyo. Yung pagkain ninyo, kinain nyo, yung galing sa Diyos. Hindi na luma ang sandalyas nyo for 40 years. Iningatan kayo sa labanan kay Og, kay Sihon. Ngayon, ibinigay pa yung lupain na yon sa mga anak ni Israel. 2.5 po yung nabigyan. Verse 9, kaya't ingatan ninyo ang mga salita ng tipang ito. So, yung bagong covenant sa Moab na ginawa. Kaya't ingatan ninyo ang mga salitang ng tipang ito at inyong gawin upang kayo'y magtagumpay sa lahat ng inyong ginagawa. So, yung tipan na binanggit ko, yung New Covenant and additional, yung binanggit sa Book of Numbers, chapter 28 and 29. Yung mga religious ritual activities for God's glory, para sa kabuti, para sa Panginoon, yung connection na yun para sa paglilingkod sa Diyos. Ingatan, mga kapatid, ingatan. Keep the words of this covenant at gawin ang tipan or do it, obey the covenant. At ang resulta po, ang sabi ng Panginoon, through Moses, magtatagumpay ang kailang mga gagawin. Verse 10, kayong lahat ay nakatayo sa araw na ito sa harapan ng Panginoon, ninyong Diyos, ang inyong mga puno, ang inyong mga puno, leader, ang inyong mga lipi, ang inyong mga matatanda, at ang inyong mga pinuno, lahat ng mga lalaki sa Israel. Sabihin,
Nakatayo sila, nakatindig, sabihin, hindi sila nabuwal. Lahat ng mga tao, leaders, mga elders, lalaki sa Israel, hindi po sila nakatindig pa rin, hindi sila nabuwal na katulad ng mga magulang nila. Verse 11, ang inyong mga bata, ang inyong mga asawa at ang dayuhan nasa gitna ng inyong mga kampo mula sa inyong mga ngahoy hanggang sa tagasalok ng mga tubig, ng inyong tubig, even yung mga slaves, mga dayuhan kasi may mga naging dayuhan sila na mga naging alipin na rin nila, pero kasama rin nila sa paglalakbay. So, yung pinakamababang uri ng trabaho, taga-salong, tagapag-kahoy, yung siguro ganun gumagawa ng gatong. Hindi po sila namatay. Lahat po sila ay buhay na nakatayo ng mga panahong iyon. Dahil ang Panginoong Diyos ay nagbawas na ng tao. Inalis na ng Panginoon yung mga matitigas ang ulo na nabuwal sa wilderness bago sila nakarating ng Moab. Ano po ba mga dahilan ng dahilan, maaari, sigurado, katigasan ng ulo. Tignan natin, bilang chapter 14, verse 26 to 32, ang mga dahilan ng mga nabuwal. At nagsalita ang Panginoon kina Moses at Aaron na sinasabi, hanggang kailan magrereklamo laban sa akin ng masamang kapulungang ito? Akin narinig ang mga reklamo ng mga anak ng Israel na kanilang sinasabi laban sa akin, sabi ng Diyos. Sabi mo sa kanila, sinasabi niya kay Moses, ako'y buhay, sabi ng Panginoon. Kung ano ang sinabi ninyo sa aking pandinig ay gayon ang gagawin ko sa inyo. Ang inyong mga bangkay mabubuwal sa ilang na ito at ang lahat na nabilang sa inyo ayon sa inyong kabuang bilang mula sa 20 taong gulang pataas na nagreklamo laban sa akin ay hindi papasok sa lupaing aking pinangako na patitirahan ko sa inyo maliban kay Caleb ng anak ni Hepone at kay Josue na anak ni Nun. Ngunit ang inyong mga bata, so ito yung mga makakapasok, na inyong sinabing magiging mga biktima ay aking papapasukin at kanilang makikilala ang lupain na inyong itinakwil. Ngunit tungkol sa inyo, ang inyong mga bangkay ay mabubuwal sa ilang na ito. Kaya yung mga batang ito na sinasabi ng Panginoon in Book of Numbers chapter 14, verse 31, yun na po yung kausap ni Moses dito na nagsilaki na. Because 40 years na po lumipas Nang panahon na isinulat ito ni Moses on Deuteronomy 29, nasa 40 years na and 11 months. And how many days na lang, tatawid na po sila sa Jordan River. Kaya sinasabi ni Moses dito sa verse 10, kayong lahat ay nakatayo. Ibig sabihin, buhay. Sila yung mga batang pinangakuan na makakapasok sa promised land. Pero nabuwal yung mga ninuno nila, ng mga magulang nila na matitigas ang ulo dahil nagrereklamo sila, wala bang libingan sa Egypt kaya dito mo kami nilibing? So sabi ng Panginoon, mangyayari ang sinasabi ninyo. Dito kayo malilibing kasi nga sinasabi niyo yan. Totoo po yan, nagkatotoo po yun kasi nga nagagalit na ang Panginoon sa kanila dahil pagrereklamo. Kaya sabi ng Panginoon, mangyayari ang sinabi mo. Pang-iinsulto yun sa Panginoon. Kaya ang sabi ni Moses, hindi kayo binigyan ng Panginoon ng isipang makakaunawa, matang nakakakita at pandinig na makakadinig. Pero ngayon, binubuksan ni Moses sa mga young age, new generation, to understand the mercy, love, and love of God. Mercy sa kanila, love of God, pero punishment sa mga ninuno nila because of their wickedness, because of their disobedience sa harap ng Diyos. Verse 12. Upang ikaw, so itong dahilan kung bakit sila binuhay, in-spare sila, makakapasok sa
promised land kasi meron din gusto si Lord upang ikaw ay makipagtipan sa Panginoon. So, itong new generation na ito is, I believe, is a new covenant. Pero kasama po yung mga utos na binanggit sa Mount Horeb, Mount Sinai. Pero different people. Magkaiba na po ng henerasyon. Ito na po yung mga anak nila. So ngayon, nakikipagtipan si Lord ulit sa kanila. Na nangyari sa Moab. Actually, itong lugar na ito is still Moab. Plain of Moab pa rin. Lumalabas-labas lang sila para makipaggera. Like sa Midianites, nakipaglaban sila, lumalabas sila. Pero bumabalik sila dito sa Moab. Ito na po yung last camp nila bago tumawid ng Jordan River. Verse 13, upang magkaroon ng covenant. Tuloy ko lang po, verse 12. Upang ikaw ay makipagtipan sa Panginoon Diyos at sa kanyang pangako, ipangako na ginagawa sa iyo ng Panginoon Diyos sa araw na ito. Upang, verse 13, kanyang itatag ka sa araw na ito bilang isang bayan. So, ang gusto ng Lord, yung pangako niya, i-establish niya yung Israel na isang nation. Pag pumasok na po sila sa Kanaan, magiging nation na po sila. At upang siya ay maging ating Diyos, inyong Diyos, sabi ni Lord, na gaya ng kanyang ipinangako sa iyo, sa iyong mga ninuno, kina Abraham, Isaac, at Jacob. So magiging Diyos nila, ang Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, Diyos ni Jacob. In Old Testament, ito po yung palatandaan, who is your God? My God is God of Abraham, Isaac, and Jacob. Dahil po napakaraming Diyos-Diyosan noon. So how do you determine or to know the real God? Mabanggitin mo yung Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, Diyos ni Jacob. Yun ang palatandaan or Diyos ni Moses. Hindi naman lang nakita ang Diyos eh. Hindi nila nakikita ang Diyos. Wala nakakakita sa Diyos. Sa paniniwalaan lang nila kung sino ang Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, Diyos ni Jacob. Hindi na po sila maliligaw doon. Yun ang palatandaan or sign na sila'y naniniwala sa totoong Diyos. Verse 14, hindi lamang sa inyo ko ginagawa ang tipang ito at ang pangakong ito. So, hindi lang sa kanila, kundi doon sa nakatayo ritong kasama natin sa araw na ito, yung mga present at that moment, sa harapan ng Panginoon natin Diyos, at gayon din sa hindi natin kasama sa araw na ito. Even doon sa mga taong ipanganganak pa sa hinaharap, kasama ito sa covenant. Magpapatuloy ang covenant na ito, kasunduang ito na dapat tuparin ng mga Israelitang ipanganganak po sa Kanaan. Na sundin ang covenant na ito. Verse 16, sapagkat nalalaman ninyo kung paanong nanirahan kay tayo sa lupain ng Ehipto at kung paanong tayo pumasok sa gitna ng mga bansang inyong dinaanan. So nalalaman nila, sinasabi ni ini-inform ni Moses. Verse 17, at inyong nakita ang kanilang mga karumal-dumal na bagay. Ito po, na-witness na po nila. Along the way, ang mga Midianites, ang mga Amorites, ang mga Moabites, lahat po ng iba, at then may mga Canaanites na po nakipaglaban din sa kanila. Lahat yun ay may mga Diyos-Diyosan. Ang sabi dito, at inyong nakita ang kanilang mga karumal-dumang na bagay. At ang kanilang mga Diyos-Diyosan na yari sa kahoy, bato, pilak at ginto na nasa gitna nila. Unang-una yung karumal-dumal. In Book of Numbers chapter 25, nakiapid ang mga anak ni Israel sa mga babae ng mga Moabites. Dahil nagkakampo sila doon, nandun sila eh. So, dumadayo yung lalaking Israelita sa kampo, lugar ng Moabita, para kumuha ng babae. Eh, ayaw ng Diyos yun na
asawa sila sa ibang lahi or parang kukuha sila ng mga babaeng bayaran. Pinarusahan sila doon ng Panginoon. I think kung 24,000 ang namatay doon, yung salot na nangyari in Book of Numbers chapter 25. Ito yung mga karumal-dumal at tinuruan pa sila ni Balaam na false prophet ng Midianites na sumamba sila sa Diyos-Diyosa ng mga Moabites. Ang king ng Moab ay si Balak. Ito po yung pagsamba sa Diyos-Diyosa na galing o yari sa kahoy, bato, pilak at ginto. By the way, sa panahon ngayon, nakikita ko, marami ring relihiyon na may Diyos-Diyosan. Pero gawa na po sa bato, gawa na po sa kahoy. Hindi na po sa ginto, baka manakaw. Hindi na po sa pilak, baka mawala. So, pinakikita na uunawa na yung mga bagay na ayaw ng Panginoon. Verse 18, baka magkaroon sa gitna ninyo ng lalaki o babae o angkan o lipi na ang puso'y humiwalay sa araw na ito sa ating Panginoong Diyos upang maglingkod sa mga Diyos ng mga bansang iyon, yung mga bansang dinaanan nila. Baka magkaroon sa gitna ninyo ng isang ugat na nakakalason at ng mapait na bungay. Ugat na nagsisimula sa mga maling aral ng pagsamba sa Diyos-Diyosan at tumubo ito at namunga ito ng isang lason na makakalason sa kanila upang sumamba sila rito at humiwalay na sila sa pagsamba sa tunay na Diyos. So, nag-worry po si Moses. Verse 19, na kapag kanyang narinig ang mga salita ng sumpang ito, ay kanyang basbasan ang kanyang sarili sa kanyang puso, na sasabihin, ako'y magkakaroon ng kapayapaan, bagaman ako'y lumalakad sa pamamagitan o sa pagmamatigas ng aking puso. Makapagpapaalis ito ng basa-basa at pagkatuyo. So, ang ayaw ng Panginoon, yung sumasamba sa Diyos-Diyosan, and then, para i-comfort niya yung sarili niya na tama ang ginagawa niya, na may kapayapaan siya sa Diyos, at makakapag-alis daw ito ng problema, yung pagsamba sa Diyos-Diyosan, makakaalis daw ito ng suliranin o stress, na nagkukunwari siyang may kapayapaan sa puso, na siya naman ay nagmamatigas ang kanyang puso sa harapan ng Diyos. Sa New Testament, may kahawig po ito na ni-rebuke or sinulat ni Paul. Kahawig ito ng self-righteousness ng mga Israelita na they don't need Jesus because they are thinking na righteous sila. Kaya ano sabi ni Pablo? Roma chapter 10, verse 1 to 3. Mga kapatid, ang nais ng aking puso at ang dalangin ko sa Diyos alang-alang sa kanila ay sila ay maligtas. So, hindi sila ligtas. Ako'y makapagpapatuto na sila ay may sigasig para sa Diyos. Okay, matsisipag sa paglilingkod yung mga Israelita na ito. Subalit, hindi ayon sa kaalaman, hindi ayon sa knowledge about salvation. Sapagkat sa kanilang pagiging mangmang sa katuwiran ng Diyos at sa pagsisikap nilang maitayo ang sariling pagiging matuwid, yung self-righteousness, ay hindi sila nagpasakop sa pagiging matuwid ng Diyos. Enough na sila, satisfied na sila sa relihiyon nila, ang mga Israelita. They don't need Jesus anymore because they are thinking that they are already righteous before the Lord. Sumusunod sila sa batas. Yun ang tingin nila, yung mga Pharisees, scribes. If you read the almost whole of Matthew 23, ni-rebuke ni Lord ang mga Pharisees and scribes. Inilabas ni Lord yung baho nila na they are serving the Lord, na nililinis ang labas na parang nicho na bagong pintura, pero ang loob ay punong-puno ng bangkay, marumi, makasalanan.
They are thinking na kasi righteous sila, matuwid sila. Pero sabi ni Pablo, sila ay mangmang. Hindi nila naunawaan ang katuwiran ng Diyos. Actually, ang batas na ito, ang kasulatan na ito, in verse 3, Roma 10, verse 3, binabanggit ito na uuwi lahat kay Jesus. So, very similar po ito dito sa verse 19. Verse 20, balik tayo sa Deuteronomy. Hindi siya patatawarin ng Panginoon. So, mabigat kung gano'n ang kanyang ginagawa. Kundi ang galit at paninibugho ng Panginoon ay mag-uusok laban sa taong iyon at ang lahat ng sumpa na nasusulat sa aklat na ito ay mapapasa kanya at papawi ng Panginoon ang kanyang pangalan sa ilalim ng langit. Tatlo po yung parusa yon, mga kapatid. Una, siyempre hindi siya patatawarin, kundi ang galit ng paninibugo ng Panginoon ay mag-uusok, mag-aapoy, laban sa taong iyon. Mga kapatid, dahil nga ang mga Israelita nagre-reklamo lagi. Bago po sila lubusang napuksa, nagre-reklamo po sila. Kahit na anong klaseng pagtatago nila, nagre-reklamo nila, nadidinig ng Panginoon. One time, umusok ang Panginoon. Yung sinasabing umuusok. Tingnan natin, literal talaga, Bilang chapter 11, verse 1 to 2. Ang bayan ay nagreklamo sa pandinig ng Panginoon at nang marinig ito ng Panginoon ay nagningas sa kanyang galit at ang apoy ng Panginoon ay nagningas laban sa kanila at tinupok ang gilid ng kampo. Nagrereklamo sila, ay wala na kay Lord, nagagalit na ang Panginoon. May lumabas galing sa langit, pumunta doon sa kanilang kampo, tent na pinagtirahan nila, nasunog po yung gilid. Kasi nga, nagalit. Anong sabi ng mga Israelita? Ngunit ang bayan ay nagmakaawa kay Moses at si Moses ay nanalangin sa Panginoon at ang apoy ay namatay. May kapatawaran pa nga dyan. Pero sabi dito sa verse 20, letter A, hindi patatawarin. Ano pa? Verse 20, letter B, ang lahat ng sumpa ay darating. Yung letter B, yung second part ng B, at ang lahat ng sumpa na nasusulat sa aklat na ito ay mapapasa kanya. At ang ikatlong parusa, verse 20, letter C, yung susunod, at papawiin ng Panginoon ang kanyang pangalan sa ilalim ng langit. Ibig sabihin, hahatulan ng kamatayan. Kapag ang tao po ay namatay sa lupa, wala na po yung kanyang pangalan. Burado na po ang kanyang pangalan. Hindi na po existing. Patay na po siya. So mabigat po yung tatlong parusa, yung hindi siya patatawarin at pwede siyang sunugin. Nung nagrereklamo, sinunog ni Lord, patikim pa lang yun, sinunog ni Lord yung bahay nila, yung tent nila. Pangalawa, yung salot, ibibigay ng Panginoon. Pangatlo, papawiin siya, mamamatay po siya. Papawiin ang pangalan niya sa lupa na ito. Ano pa? Marami po. Verse 21. Ihihiwalay siya ng Panginoon sa lahat ng mga lipi sa Israel. Ibig sabihin, palalayasin siya. First John, sorry, okay. O, sigit natin muna mga kapatid. Meron pala ako dito supporting verses. No, so, yung parusa ng Panginoon doon sa mga iko-comfort, yung mga taong kino-comfort ang sarili and yet they are yung parang kakasala naman. Sa Kristyanismo, meron pong sinasabi si John. Tignan natin, yung mga nagkukunwaring Kristiyano. 1 John 1, verse 8 to 10. Kung sinasabi natin tayo walang kasalanan, dinadaya natin sarili at ang katotohanan ay wala sa atin. Kung ipinahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at banal na magpapatawad sa ating mga kasalanan at tayo lilinisin sa lahat ng kalikuan. So, dapat may magsisisi, may repentance po tayo. Kung ipinahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat. Verse 10,
Kung sinasabi natin tayo hindi nagkasala, ginagawa natin siyang sinungaling at ang kanyang salita ay wala sa atin. So ito yung similar po sa verse 19 na parang tingin mo may kapayapaan ka, pero matigas naman ang puso mo. Tingin mo matuwid ka, pero sumusuway ka naman sa Panginoon. Ganon din dito sa sinasabi ni John. Sa Christian age na po natin. Ganon din, marami pong banal, pero naglilingkod, pero minsan yung pamumuhay ay opposite. Yung puso niya ay opposite sa gusto ng Lord. And then, verse 21, sige po, punta na po tayo. Hindi lang po yon, ihihiwalay din siya ng Panginoon. Ihiwalay siya ng Panginoon sa lahat ng mga lipi sa Israel para sa sakuna, ayon sa lahat ng mga sumpa ng tipan na nasusulat sa aklat na ito ng kautusan. Ihihiwalay. Lahat ng benepisyong meron sa Israel, kung ikaw ay lumalabag, matigas ang ulo, ihiwalay ka. Isa rin to sa parusa, mga kapatid, noon, na hindi lang siya babatuin hanggang mamatay, even i-excommunicate siya, exile ba tawag doon? Paalisin siya, magiging alipin siya sa labas, wala siyang bayan, lahat ng blessing na meron sa Israel, hindi niya makakamit. Kung blessings sa Israel, siya ay pagsumpa o kaya susumpain ng Lord. So, mabigat din po. Verse 22, ang mga lahing darating, ang inyong mga anak na babangon pagkamatay ninyo at ang dayuhan na magmumula sa malayong lupain ay magsasabi, kapag nakita nila ang mga salot ng lupain iyon at ang sakit na inilagay ng Panginoon, sabi rito, verse 23, at ang buong lupain iyon ay sunog na asupre at asin na hindi nahasikan, hindi nagbubunga, ni walang tumutubong damo na gaya na nangyari sa pagkawasak ng Sodoma at Gomora, Adma at Seboyin na winasak ng Panginoon sa kanyang matinding galit. By the way, nangyari po yung pagsunog sa Sodoma and Gomora, nangyari po yan sa Genesis chapter 19, 24 to 25, na ang sinunog na lugar na yon dahil puro gay po, puro bakla po yung mga tao doon, sumisiping sa kapwa lalaki. So, pinarusahan po sila ng Panginoon. Sinunog po yung lugar. So, ibig sabihin, ganito ang mangyayari, ihahambing ng Panginoon, na pag meron daw dumating na mga tao na generation na isinilang after nila at ang dayuhan, may mga tao magsasabi, but anong nangyari? Anong nilagay ng Lord sa bayang ito na parang wasak? Hindi na tumutubo ang mga damo, parang nangyari sa Sodom and Gomora. Yung galit ng Panginoon ay lumabas. So, ito yung parang magiging yung pagiging pag-uusapan sa bayang iyon. Sinasabi ni Moses yung resulta ng pagsamba nila sa Diyos-Diyosan, pag-uusapan yung mga lahi ninyo, yung mga descendants ninyo na anong nangyari, bakit ganon? Kasi nga po, kilala po ang Israelita na favorite ng Diyos. Kilala po ang Israelita na anak ng Diyos. Kilala po ang Israelita na nililigtas ng Diyos. Pero isang araw, makikita nila bakit wasak, bakit devastated, bakit pinabayaan. Meron pong sasabihin si Moses. Verse 24, kaya't lahat ng mga bansa ay magsasabi, bakit ginawa ito ng Panginoon sa lupain ito? Anong dahilan ng pagpapakita ng ganitong matinding galit, yung matinding galit? Ang dahilan ay babanggit niya sa verse 24. Sa pakaya't sasabihin ng mga tao, 25, sapagkat kailang tinalikuran ang tipan ng Panginoon. Kaya wag dapat talikuran. Itong new generation na ito, sila na po yung bagong generation na magpapatuloy ng covenant na ito. Yung old generation na lumabas sa Egypt, pinarusahan na yun ng Diyos, namatay na po lahat yun.
Itong bago ay binabalaan ni Moses na kapag inyong tinalikuran ang covenant, what happened to Sodoma and Gomorrah, to Adma and Zeboim, mangyayari rin sa kanila, sa kanilang lupain. Ang dahilan ay pagtalikod sa Diyos. Ang Diyos ng kanilang mga ninuno na kanyang ginawa sa kanila ng kanilang ilabas sila sa lupain ng Ehipto. Verse 26, at sila'y humayo, ito pa yung ikalawang reason. Una, tinalikuran yung covenant, umalis, hindi ginawa, hindi tinupad. Pangalawa, verse 26, at sila'y humayo at naglingkod sa ibang mga Diyos. Humayo, naglingkod sa ibang mga Diyos. Hindi lang yon, at sinamba nila ang mga Diyos na hindi nila nakikilala, na hindi niya ibinigay sa kanila. Ang ibinigay na Diyos ni Moses, ang ibinigay na Diyos ni Abraham, ang ipinakilalang Diyos ni Isaac at ni Jacob, at ang ibinigay na Diyos, ipinaliwanag na Diyos ni Moses ay Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob. Yung ibang Diyos hindi nila kilala, pero bakit yun ang gustong sambahin? Yun naman ay kung sakali lang naman. Pero mangyayari po eh. Verse 27, kaya't ang galit ng Panginoon ay nag-init laban sa lupain ito at dinala sa kanya ang lahat ng sumpa na nasusulat sa aklat na ito. Yung sumpang nasusulat sa aklat na ito, binanggit sa Deuteronomy 28, verse 15 hanggang 68. Last week lang po natin pinag-aralan. Beginning verse 15, Deuteronomy 28, verse 15 hanggang 68. Sari-saring sumpa inabot ng mga Israelita. Verse 28, hindi lang po yon, sila'y binunot ng Panginoon sa kanilang lupain dahil sa galit, sa puot, at sa malaking pagngingit-ngit. At sila'y tinabay sa ibang lupain gaya sa araw na ito. Ibig sabihin, mangyayari, parang uulitin ng Lord yung nangyari sa Egypt. Kaya lang, ang nangyari kasi sa Egypt, nagkaroon ng taggutom, kaya yung buong angkan ni Jacob pumunta ng Egypt para doon na tumira. Nung namatay si Jacob, bumalik na po yung Israel, Kanaan, na bumalik na po sa maayos na kondisyon, may pagkain na. Hindi na bumalik yung Israelita doon. Namuhay po sila sa Egypt for 400 years. Kaya lang, sa loob ng panahon na yon, naging alipin po sila. Mangyayari daw po ulit yon. Parang silang binunot mula sa Israel, bigla silang bubunutin, aalisin doon at ipapaalipin. Actually, nangyari po yan. Sila binunot ng Panginoon sa kanilang lupain dahil sa, tatlo po ito, sa galit, sa puot, at sa malaking pagngingit-ngit. At sila'y tinabay sa ibang lupain gaya sa araw na ito. Yun po yung panahon ng 70 years of captivity in Babylon. Mangyayari po yun. Mamaya, babalikan natin ito verse 28. Tingnan natin kung ano yung gustong ipakita ng Lord. Verse 29, last verse. Ang mga bagay na lihim ay para sa Panginoon, nating Diyos. Ngunit ang mga bagay na hayag ay para sa atin at sa ating mga anak, magpakailanman, upang ating magawa ang lahat ng mga salita ng kautosang ito. So yung revelation ng Lord tungkol sa sasapitin ng Israel ay ni-reveal, binahagi, hindi sinikreto. But in Old Testament, may mga sikreto pang hindi nahahayag ng Lord. Para sa kanila na lang po yun. Ang mga bagay na lihim ay para sa Panginoon. May mga bagay na lihim, although hinayag na rin po yan, ni-reveal naman po yan. Para sa akin, ang pagkakaintindi ko, yung revelation ni Lord in Deuteronomy 18, verse 15 to 19, yung darating si Jesus, prophecy. Pero hindi pa siya full details kung kailan, kung paano, but time will come para doon. But in New Testament, lahat ng bagay ni-reveal na po, ipinahayag na.
wala na pong tinatawag na matinding sikreto. Yung bang matinding sikreto, wala na po. Para sa akin, pagkakaunawa, lahat ni-reveal na. Binigay na lahat. Dito sa Old Testament, hindi pa binigay si Jesus. Dito sa Old Testament, hindi pa binigay ang Holy Spirit. But in New Testament, binigay lahat yon. Roma 5:2 verse to 6. 5 verse 2 to 6. Sabi po dito, sa pamagitan niya ay nakalapit tayo sa biyayang ito na ating tinanindigan at nagagalak tayo sa pag-asa ng kalwalhatian ng Diyos. At hindi lamang gayon, kundi nagagalak rin tayo sa ating mga kapigatihan sa pagkakaalam ng kapigatihan ay nagbubunga ng pagtitiis at ang pagtitiis ng pagpapatibay at ang pagpapatibay ng pag-asa. At hindi tayo binibigyan ng pag-asa sapagkat itong pag-asa yung hope, no? Sa parating na hope. Sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos sa ating mga puso sa pamagitan ng Espiritu Santo na ibinigay sa atin. So lahat na po. So yung pag-asa na ito, wala na pong bago. Kasi yung pag-ibig, yung Espiritu Santo, ibinigay na po. Sapagkat nung tayo mahihina pa, sa tamang panahon si Kristo ay namatay para sa masasama. So wala na pong lahat already given by the Lord. He gave His only begotten Son, Jesus. John 14:26, the Lord, sabi ni Jesus, ibibigay niya ang banal na Espiritu, our Rabbi, siya magpapaliwanag, magtuturo ng lahat ng bagay, at magsasabi ng mga paalala tungkol sa mga sinabi ni Jesus. So, lahat po ay binuhos na ng Panginoon. Even yung time na exact time wala, pero ibig sabihin yung panahon ng kanyang pagbabalik muli, second time o second coming ng Panginoon, ni-reveal na po yan. Yung time tsaka when ay hindi po. Pero sabi ni Lord, yung sign, just read the sign, observe the sign and understanding the sign ng Panginoon kung kailan. Pero malaga, babalik siya. Hindi niya po sinikreto yun. Babalik po ang Panginoon. Now, in our conclusion, ang tanong ay, nangyari po ba? Sinumpa po ba ang mga Israelita? Sabi ko nga sa inyo, kaya sa verse 28, yes po, nung panahon ng Babylonian captivity, para silang binunot. Inalis po sila sa Israel, dinala po sila sa Babylon para maging bihag for 70 years. Kaya binunot po dito talagang parang inalis talaga, dinala doon. Ang itinara lang ni Nebuchadnezzar yung mga magsasaka na mahihirap na mag-aalaga ng mga ubas, pananim, mga wheat, mga farmers. Pero pakikinabangan din naman ni Nebuchadnezzar yon. Pero the rest, lahat ng tao, lahat po ay magiging alipin. Kaya binabanggit niya sa verse 10 and 11, kayong lahat na nakatayo sa araw na ito sa harapan ng Panginoon, mga puno, lipi, matatanda, pinuno, lalaki, bata, asawa, dayuhan, lahat po yon lahat po yun ay mangyayari na magiging alipin sa Babylonia. Now, itong verse 28, yung sinasabi ko po sa inyo, dito po tayo titingin ko ano ang gustong ipakita ni Lord. So, may tatlong level ng galit ang Panginoon dito, no? Tignan muna natin siya sa in New King James Version, Deuteronomy 29:28. And the Lord uprooted them from their land in anger, in wrath, and in great indignation. Sa Tagalog, sila binunot ng Panginoon sa kanilang lupain dahil sa galit, sa puot, at sa malaking pagngingit-ngit, at sila itinaboy sa ibang lupain, gaya sa araw na ito. Tandaan po natin, yung mga unang tumanggap ng covenant in Mount Horeb, in Mount Sinai, 603,000 patay na po yun. No? Namatay na po yun. Tapos, itong bagong gagawin na covenant sa Moab, magpapatuloy po ito. Pero, darating ang time, masusumpa sila ng Panginoon. Sila naman ay magiging bihag sa Babylonia. So, ngayon ang tanong, in New Testament, may bago na namang covenant.
Kung maalala ninyo, no, last week lang, last Sunday lang, yung the blood of Christ, do this in memories of this. This is my new covenant. Drink it, sabi ni Lord. Bagong covenant po yun. So, lahat ng covenant ni Lord kay Moses, first una, kay Abraham, covenant ito para maging nation at yung anak ni Abraham para makilala yung Israel, his son and daughters of Abraham. Second covenant, yung law, batas, ibinigay sa Mount Horeb o binigay sa Mount Sinai. Pero wala. Nagdagdag ang Lord sa Mount plain, kapatagan ng Moab. Ito po yung pinag-usapan natin. Now, darating ang panahon in New Testament, it's another covenant. Sabi ni Jesus, itong bagong tipan, itong dugong ito, yung blood, the remission of our sins. Sabi ni Lord, this is my new covenant. Drink it and sabi dito, do it, sabi ng Lord, in remembrance of me. Natapos na rin po yun, mga kapatid. Ngayon, ang kapalit ng galit ng Panginoon in New Testament is full of mercy. Tatlo rin po na inaituro ko po ito nung Sunday. Kung meron pong tatlong level ng galit, puot, at malaking pagngingit-ngit, kung tawagin nga natin yan ay anger of God, wrath of God, and great indignation. Kung meron po noon, meron din mercy ang Panginoon. But itong mercy na ito ay pinakita between sa time ni Moses muna. This is the picture of Christ nung ginawa ni Moses. Tingnan natin muna yung reaction ni Moses kung ano yung naging kanyang participation dito sa isang segment na ito, Deuteronomy 9. Nung bumaba si Moses, galing sa Mount Sinai, dala ang batas. Pagbaba niya, nakita niya gumawa ng Diyos-Diyosan ng mga Israelita ng gintong guya. Anong reaction ni Moses? Tingnan natin muna yung mercy dito. Deuteronomy 9, verse 17. New King James, New King James. Then I took the two tablets, sabi dito, and threw them out of my two hands and broke them before your eyes, sabi ni Moses. Nakita niya kasi may mga Diyos-Diyosa, nagalit siya, binato niya yung dalawang tablets na ang laman ay 10 Commandments. And I fell down before the Lord, sabi ni Moses. So pinapaalala po niya, as at the first, sabi dito, 40 days and 40 nights, sabi ni Moses, I neither ate bread nor drank water. Fasting po siya dito sa Mount Sinai. Kinukuha niya yung batas. Wala siyang kinakain at iniinom for 40 days. Because of all your sin which you committed in doing wickedly in the sight of the Lord to provoke Him to anger. Kasi nga, ginalit nila ang Panginoon. For I was afraid of the anger. Ito po, sinasabi ni Moses, natatakot siya sa galit ng Diyos. And hot displeasure with which the Lord was angry with you, sabi ni Moses, to destroy you. Yung galit ng Diyos is enough na to destroy these people. But the Lord listened to me at that time also, sabi ni Moses. And the Lord was very angry with Aaron and would have destroyed him. Kasi si Aaron po, inutusan pa ng mga leaders, ng mga elders na gawa mo kami ng Diyos-Diyosan. Ano nangyari kay Moses? 40 days na, wala pa siya. Baka tinalikuran na kami. Something na gano'n. Si Aaron naman, nangolekta ng mga ginto para gawing napakalaking Diyos-Diyosan na Diyos ng mga Egyptian po yun Pero sabi ni Moses, pinakiusap niya rin po. Galit din po si Moses, si Lord kay Aaron. Galit siya sa mga Israelita pero kinausap niya ang Diyos. Galit siya kay Aaron na papatayin talaga ng Lord. Sabi dito, and the Lord was very angry with Aaron and would have destroyed him. So I prayed for Aaron also at the same time. Then I took your sin, sabi ni Moses, the calf which you had made, and burned it with fire and crushed it and ground it very small until it was as fine as dust. And I threw its dust in the brook
that descended from the mountain. Actually, yan ang unang corned beef. Kasi ano po yan eh, gintong baka yan eh. So, yan ang unang corned beef na parang kinash ni Moses. Kaya lang parang naging ano siya, naging pulburon. Hindi, biro lang po. No? Ito ang punto dito, no? Kinausap ni Moses si Lord para sa mga Israelites. Humingi siya ng pinaghingi ng tawad. And si Aaron, papatayin na sila ng Lord because of God's angry, no? With them, nagalit niya ang Lord. Then I took your sin, sabi ni Moses sa kanila. So, kinuha ni Moses yung kasalanan. Anong kasalanan? Yung gintong kuya, sinira. Now, mga kapatid, sabi nga ni Moses, Lord, kung ayaw mo silang patawarin, burahin mo nilang pangalan ko sa aklat ng buhay sa langit. Sabi ni Lord, ang buburahin ko kung sino yung nagkasala. Actually, nagpatuloy siya makipag-usap dyan. But anyway, mga kapatid, this is our principle ngayon. In New Testament, sabi sa prophecy in Deuteronomy 18:15 to 19, mayroong isang katulad ni Moses na makikipag-usap din sa Diyos as a mediator of our sins. Salvation, siya po ang magiging tagapagligtas is Jesus, mga kapatid. Kahit galit po ang Diyos, yung 3 levels na ito, tingnan natin yung 3 levels ng Panginoon. 3 levels of God's anger whenever we sin against Him. Meron pa rin galit ang Diyos in New Testament hanggang sa panahon natin. May galit pa rin ang Diyos sa tao. Even to all the believers, pwede pa rin magalit ang Diyos. Tandaan po natin. But, nauna po yung mercy ng Lord. Yes, because of Jesus, na naging mediator na rin po natin. But, never po nawawala ang galit ng Diyos. Meron pa rin po ito. When you read the whole context ng Bible hanggang Revelation, makikita natin yung galit ng Panginoon. Tulad ng kasalanan na binanggit niya rito sa verse 28, bubunutin ang mga ng Panginoon ng mga Israelita sa lupaing iyon dahil sa kanyang galit, dahil sa kanyang puot, at dahil sa malaking paggingit-ngit. So we have 3 levels of God's anger wherever we sin against Him. Ganun din po tayo, kaya be careful. But, ito po yung klase ng galit. Anger of God, number 1, galit ng Diyos, is disciplinary action. Disciplinary action, yung gagawin ng Lord. To all the believers na nanampalataya kay Kristo, John chapter 1 verse 12, sabi ng Lord na if you naniwala ka, if you believe that the Lord, no, na nanampalataya ka sa Panginoon, binibigyan ka ng karapatan maging anak ng Diyos. So, bawat anak ng Diyos ay dinidisiplina. Hebrew 12 verse 5 to 8, ito yung anger. At nakalimutan na ninyo ang pangaral na sinasabi niya sa inyo bilang mga anak. Anak ko, huwag mong ipagwalang bahala ang disiplina ng Panginoon. Huwag kang manlupaypay kung ikaw ay sinasaway niya. Bakit ba sinasaway? Nagkakasala, nagkakamali. Sapagkat dinidisiplina ng Panginoon ang kanyang minamahal at pinarurusahan ang bawat itinuturing na anak. Magtiis kayo alang-alang sa disiplina. Kayo ay pinapakitunguhan ng Diyos bilang mga anak. Sapagkat ano nga anak ay hindi dinidisiplina ng Ama. Ngunit kung kayo ay hindi dinidisiplina na siyang naranasan ng lahat, kung gayon kayo mga anak sa labas at hindi mga tunay na anak. Kung kayo po ay hindi pa nakakakilala sa Panginoon, may level po yan eh. Kung kayo po hindi nakakakilala at hindi pa tinatawag na mananampalataya sa Panginoon, wala pa yung banal na Espiritu. Sabi ng Roma chapter 8 verse 14, ang lahat ng pinupuspos ng banal na Espiritu ay nagiging anak ng Diyos. Kung hindi pa ho kayo napupuspos, hindi pa ho kayo anak ng Diyos. Thinking lang natin yon. Kasi sabi nga sa John chapter 1 verse 12,
ang lahat na nananalig kay Jesus ay nagiging anak ng Diyos. Anak sa labas ang tawag, sabi dito sa Hebrew. Pero kung kayo pa itinuturing na anak ng Diyos, alam ng Panginoon na hindi pa rin nagiging perfecto ang pamumuhay natin, nagkakasala. Pero yung anger of God, yung unang hakbang ng anger o yung level na ito, yun yung disciplinary action lang ng Panginoon. Kapag tayo tinutuwid, kailangan maging matuwid. Kapag tayo itinatama, kailangan tumama ang landas natin. Pinaparusahan din po tayo. Sabi nga ng aklat ng Hebreo, bilang anak ng Diyos, mananampalataya. Pero kung tayo nagpapatuloy, ito po, inaabuso ang galit ng Diyos. Ito yung second level, wrath of God, puot ng Diyos. Binanggit din dito yung puot, verse 28, Deuteronomy 29:28. Mabigat na po ito, yung puot ng Diyos. Medyo mabigat na pagpapahayag ito ng kanyang galit, mga kapatid. Sabi nga ni Pablo, Roma 1, verse 18, sapagkat ang puot ng Diyos ay nahayag mula sa langit laban sa lahat ng kalikuan at kasamaan ng mga tao, na sa pamamagitan ng kanilang kasamaan ay pinipigil ang katotohanan. So, ang puot ng Diyos ay nagagalit siya sa mga nahayag yung katotohanan pero pinipigil ng iba. So, ano pa? Ephesians 5, verse 5 to 6, sapagkat inyong nalalaman ang mapakiapid, ito nagagalit ng Diyos, napupuot, o mahalay, o sakim na sumasamba sa mga Diyos-Diyosan ay walang mamanahin sa kaharian ni Kristo at ng Diyos. Pag sinabing walang mamanahin, ibig sabihin, hindi ka maliligtas. Huwag kayong padaya sa mga salitang walang katutunan sapagkat dahil sa mga bagay na ito, dumating ang galit. Actually, puot yan, or wrath of God. Galit ng Diyos sa mga anak ng pagsuway. Wrath of God po nakalagay dyan in New King James. Kasi ang wrath of God is may kasama na siyang judgment. Katulad ng mga binabanggit sa Book of Revelation. Sa Book of Revelation, meron doon tinatawag na 7 wrath of God. Meron doon final wrath of God. Sabi dito sa Revelation 14, verse 7 to 10, Apocalypse 14, 7 to 10, sinabi niya sa malakas at tinig, matakot kayo sa Diyos at magbigay luwalhati sa Kanya. So, sabi sabihin, may warning pa nga. Sapagkat dumating na ang oras ng Kanyang paghuhukom at sambahin ninyo ang gumawa ng langit at ng lupa, ng dagat, ng mga bukal ng tubig. At isa pang anghel, ang pangalawa ay sumunod na nagsasabi, bumagsak ang dakilang Babilonia na siyang nagpainom sa lahat ng bansa ng alak ng puot ng kanyang pakikiapid. At isa pang anghel, ang pangatlo ay sumunod sa kanila na sinasabi at sa malakas na tinig, kung ang sino man ay sumasamba sa halimaw o sa kanyang larawan at tumatanggap ng tanda sa kanyang noo o sa kanyang kamay, ay iinom din naman ng alak ng puot ng Diyos na inihahandang walang halo sa kopa ng kanyang puot at pahihirapan sa apoy. Ito na nga po, judgment na po. At asupre sa harapan ng mga banal na anghel at sa harapan ng kordero. Siyempre po yung unang galit, yung anger of God, very light disciplinary action. Pero pag hindi ka pa nagpadisiplina, delikado na po yung susunod na level of angry, yung wrath of God. Ikatlo, ito na po yung mabigat. Great indignation, nakalagay rin sa New King James. Binabanggit naman po yan. Sa Tagalog, malaking pagngingit-ngit, yung sobra ng galit ng Lord. Ito po yung nahatulan na nasa Hades na, and then meron pang second death. Revelation 20, verse 13 to 15, at inuluwa ng dagat ang mga patay na nasa kanya at ibinigay ng kamatayan at ng Hades ang mga patay na nasa kanila at hinatulan ng bawat tao ay sa kanilang mga gawa. Ang kamatayan at ang Hades ay tinapon sa lawa ng apoy. Ito ay kalawang kamatayan, ang lawa ng apoy. At ang sino mang hindi natagpuan nakasulat sa aklat ng buhay ay itinapon sa lawa ng apoy. So mga kapatid, bakit po mangyayari yun? Why?
Bakit po nangyayari yun? Kasi doon pa lang sa unang disciplinary action, hindi na sumunod ang tao eh. Kaya ang patao makakarating dito sa tinatawag na wrath of God, great indignation, yung talagang sinasadya na yung buhay niya papunta doon. Sabi sa Hebrew chapter 10 verse 26 to 27, before I close, sapagkat kung sinasadya natin magkasala, matapos natin tanggapin ng lubos na pagkakilala sa katotohanan, nanalig ka na sa Lord ay wala nang natitira pang alay para sa kasalanan. Hindi na po bababa si Jesus para i-save ka. Hindi na po. I-save tayo. Hindi na po. Anong mangyayari? Kundi isang kakilakilabot na paghihintay sa paghuhukom. At isang naglalagablab na apoy na tutupok sa mga kaaway. So the great indignation turned into greater damnation. Mabigat na parusa. Sasapitin. Mga kapatid, siyempre po, ako man, lahat naman tayo, nakakatakot po ito. Pero, tandaan po natin, may grace period ang Lord, doon sa una pa lang. Galit na ang Panginoon, so kailangan maging matino na tayo. Ipapaunawa naman niya yung galit niya is all about for disciplinary action lang. Yun yung unang level. Kaya kapag tayo maging masunuri sa Panginoon, I believe, hindi ka na aabot sa wrath of God at hindi ka na aabot sa great indignation na kung tawagin ay eternal damnation na sasapitin mo ang ikalawang kamatayan. So, wag naman sana mangyari sa atin yun. Kaya nga, wag maging matigas ang ulo natin. Ang reason naman po kapag nangyari yun, sabi sa verse 25, tumalikod sa Panginoon, sa verse 26, at humayo at naglingkod sa ibang Diyos-Diyosan. Tumalikod sa covenant, kaya yung covenant na ginawa ni Jesus, pag tinalikuran mo po yung pananampalataya natin na si Kristo'y namatay, yung dugo niya, ang bagong tipan, pag tinalikuran natin yung kanyang kaligtasan o salvation, binaliwala natin yon. Hindi tayo naniwala, ayun, may tulog po tayo doon. Talagang pwede tayong mapahamak. Yun na po yung bago nating covenant na itinuturo ni Lord sa atin. Nawa, hindi na natin sapitin tong mga galit ng Diyos, wrath of God, great indignation. Sa umpisa pa lang, kailangan magpadisiplina na po tayo. Maging masunurin na po tayong anak ng Diyos. Kung gusto mong ituring ka na anak ng Diyos, sumunod po tayo sa kalooban ng Diyos. Magandang gabi po. Let's pray. Maraming salamat po, Panginoon, sa mga paalala na inuurong mo lang yung galit mo, yung pinaka-wrath of God, yung pinaka-matinding galit ninyo. Inuurong niyo po siya sa bandang dulo at binigyan niyo po ng napakalaking space yung grace and mercy ninyo sa amin, which is very a big privilege po sa amin. Salamat po. Napakalawak po ng inyong awa. Inilagay niyo po yan sa unahan namin at binibigyan niyo kami ng pagkakataong magbagong buhay, humingi ng tawad, manampalataya. Kaya salamat po, Panginoon, sa malawak na biyaya na ito. Ngunit alam namin na darating ang panahon na impose nyo rin, i-declare mo rin yung wrath of God at yung great indignation na malaking paggagalit ninyo sa mga taong mapapahamak sa ikalawang kamatayan. Kaya Panginoon, tulungan niyo po kami na maging malambot kami sa pagsunod, maging masunurin po kami anak ninyo, na huwag talikuran ang aming pagkakakilala, pananampalataya, at huwag kaming sumamba sa mga Diyos-Diyosan sa panahon ngayon. Marami na pong Diyos-Diyosan. Number 1 po, larawan po ng pera, to love the money is the root of all evil, sexual, pornografiya, position, politics, greed, Diyos-Diyosan din po yun, yung makamkam, pumapatay,
sumasamba sa rebulto. Iyan po ay mga ayaw ninyo, Panginoon. So Lord, bless us and heal us, Father God. Tulungan niyo po kaming maging matuwid at kami, Panginoon, ay maging masunuring anak ninyo. Lord, dinataas ko po sa inyo sa mga oras ito ang mercy, healing kay Sister Raquel Ferrer, Panginoon. Sa oras na ito, kaawaan niyo po si Achi, Lord. Bless her, O God, at bless niyo rin po ang heart ni Sister Raquel. Faith niya, Lord, nawa, maging matatag po siya sa mga oras na ito. And even si Brother Nelson, Panginoon. Pagpalain niyo po si Brother Nelson at ang mga anak niya. Nawa, maging matibay po sila sa ganitong pagsubok at tulungan niyo po silang umasa sa iyo, Panginoon. We ask mercy healing po sa pagkakataon ito para kay Sister Raquel. Ganun din po, Panginoon, patuloy ko tinataas din sa inyo, Lord, complete healing kay Sister Isabel, Panginoon, sa kanyang pilay, at sa iba naming mga, Lord, bless you rin po, Lord, biyahe nila Kim sa dating na October, Panginoon. Dalayan ko rin po, Panginoon, aking mag-uulang, nanay ko, continue to bless si nanay, lumakas po siya physically, at yung aking biyanan, si Mami Dory, Panginoon. Salamat po sa strength na pinagkakalam mo kay Mami Dory. Complete healing din kay Paulo na mayroong problema sa puso. Even Lord, si Freddy Valencia, Uncle ni Choi, na nagkasakit sa puso, na Lord, tulungan po siyang maghilom ang kanyang pagkakasakit sa puso, Panginoon. Maraming po salamat, Ama. Pinupurin, dinadakila ka namin, Ama. Napakabuti mo, Ama, sa lahat ng oras, sa lahat ng bagay, at sa bawat tumatawag sa iyo, nariyan po kayo, Panginoon. At hindi po kayo nakakalimot, tumugon, sumagot, at magpahayag ng iyong pag-ibig at awa sa aming lahat. Salamat po, napakabuti mong Diyos. Nataas ko po ang lahat, Ama. In the name of Jesus, we pray. Magandang gabi po sa inyo at pagpalain po kayo ng Panginoon.